sa 1 Corinthians chapter 2, verse 2. For I determined not to know anything among you except Jesus Christ and Him crucified. Yan po yung ating talatang tututukan sa Tagalog, sapagkat aking ipinapasyang walang anumang malaman sa gitna ninyo, maliban na si Kristo at siya na ipinako sa krus. Si Apostol Pablo ay dumating o pumunta o nagtungo doon sa Corinthians para po sa pangangaral lamang ng Ebanghelyo. He did not come with Corinthian church with an excellency of speech or wisdom and declaring to them anything apart from the gospel of Christ. Instead, the whole counsel of God or the testimony of God Himself. At ito, makikita rin natin na si Apostol Pablo kung paano siya mangaral at magministeryo, nandoon po yung fear and trembling. Ibig sabihin, yung full and highest reverence sa Panginoon ay naroon. Also, kung saan ang kanyang mga pangangaral ay very plain, pure, wala pong mga maakit na mga salita. At naayon sa karunungan ng tao, kundi with demonstration of spirit and of power. Ganon din naman, ang kanyang layunin ay upang ang pananampalataya ay maging maitatag sa karunungan ng Diyos at hindi sa karunungan ng tao. Dito sa verse 2 yung ating tututukan. Ang patuloy na makikita natin dito is the exaltation of the cross. Exaltation of the cross. Alam niyo po, sa mga tunay na mga mananampalataya at kahit pa mga mangangaral, ang kanilang grand object ng kanilang buhay ay maluwalhati si Kristo at maging bahagi sa kanyang kamatayan. Yan yung exaltation of the cross. Ang pinaka-grand object ng mga lingkod at mananampalataya ng Diyos ay maluwalhati si Kristo at makahati sa kanyang maluwalhating kamatayan. So, itaas si Kristo at makahati sa kanyang maluwalhating kamatayan. Now, makikita natin dito yung kanyang determination yung determination ni Paul. At the same time, this determination should be our attitude as well sa buhay, paglilingkod at pananampalataya. And second, mga kapatid, yung kanyang determination, ang pinaka-object is the Lord Jesus Christ. First, determination. His determination. And second, mga kapatid, the object of his determination. And then thirdly, makikita natin dito ay yung crucifixion, shared in crucifixion in the Lord Jesus Christ. Makahati sa pagkakapako ni Yesu Kristo. Yun po yung napakahalaga na mga taong talagang itinataas si Kristo sa kanilang buhay. Now, sinabi dyan mga kapatid, the word determination, determined, talagang determinado, ibig sabihin, gaya ng isang resolution, resolute. And also, this was his fixed, deliberate purpose ng kanyang pagpunta roon. This was his fixed, deliberate purpose when he came there, doon sa Corinthians. Ibig sabihin, meron siyang settled and fixed in his mind kung ano po yung kanyang pakay na dapat isagawa doon. Determinado siya sa bagay na ito. So, remember the context mga kapatid, he made a personal decision or even conscious choice of his will. Ganun din ang buhay Kristiyano sa ating paglilingkod at sa ating landas ng pamumuhay. Determinado tayo
Hindi sa kung anumang bagay, kung hindi ang pinaka-determinasyon natin ay nakatuon lang sa Panginoon. So, hindi ito matters of accident or chance, yung kanyang paglilingkod sa Panginoon at yung kanyang naisin na si Kristo ay mahayag. Hindi yon. Hindi ito produkto ng chance, kundi ito po mga kapatid ay ginawa ng Panginoon sa buhay ni Apostol Pablo nung nakilala niya si Heso Kristo, at habang nakikilala niya si Kristo, nakita niya yung kanyang pagkamakasalanan. And then dahil nakita niya both yung goodness, kindness, and even glory ni Christ, nakita niya sa kabilang banda yung kanyang pagkamakasalanan. So dahil doon nagkaroon siya ng determinasyon. Ibig sabihin, yung kanyang decisive will. Talagang gagawin niya na ito. Eto na. So, it's very possible na sa isang Kristiyano, magkaroon po ng ganong klaseng determination once na sila po ay lalo na naging tunay na mananampalataya. Kung yung mga unbelievers nga, mga kapatid, determinado silang gumawa ng kasalanan hanggang ikamatay na nila. Now, hindi magagawa ng sino mang tao na siya ay maging determined to obey the Lord and submit His will if in the first place ay wala po ang pagbabago sa kanyang buhay ng Panginoon. And then, nasabi niya rito, his determination is not to know anything among them. Yung word po na sinasabi dito na know, not to know. Ang gustong tukuyin po niyan, mga kapatid, ay hindi po niya nais bigyan ng pansin, focus, atenan, o engage yung kanyang sarili. Except kay Christ. So, not to know anything among them, ibig sabihin, ang pinaka-object at focus lamang dito ng Panginoon ay isa lang. Hindi ang sino mang mga tao, gaano man sila kahusay, katalino, doon sa lugar ng Athens, doon sa Corinthians, dahil sa panahong iyon, naroon mga kapatid ang karunungan ng mga Griego. Dahil yon sa kanilang demonstration ng kanilang mga wisdom. So, dito natin makikita na si Apostol Pablo ang kanyang single goal and determination is to present the Lord Jesus Christ in their midst and to know Him. Napakatindi nun. So, dito mahalaga na kay Apostol Pablo kung bakit siya nag-e-exist at nagpapatuloy ng panahon na yon ay hindi para sa anumang mga benefit and interest, kung hindi para kay Kristo. So, he did not know anything among them, not to know anything among them. Nagkaroon siya ng determination na yon. So, habang siya ay naroon, resolved sa kanyang sarili na kung ano po yung dapat niyang isagawa. Hindi po ituro sa kanila yung laws, human tradition, customs ng mga Jews, ng mga orators, mga philosophers, and even poets. But the beauty, hindi rin yung beauty ng architecture or statuary ng mga malalaking mga templo doon. Marami mga templo doon. Hindi. Naroon siya upang si Christ ang ipakilala. So, napakainam ng kanyang nais doon dahil hindi siya nasilaw sa mga philosopher doon, napakahuhusay ng mga karunungan doon, magaganda ang mga templo doon ng mga idols. Gaano man, hindi siya nagpasilaw doon, kundi nanatili lamang sa kanyang single purpose at determination na si Christ ay maitaas, maitanghal. So, next, ito'y makikita natin yung object, save Jesus Christ or the Lord Jesus Christ, except Jesus Christ.
No po, sabi niya, not to know anything among them except Jesus Christ. Ito na yung pangalawa na makikita natin na talagang ang focus ng kanyang buhay, pangangaral, pagtuturo is the Lord Jesus Christ. So, the only thing of which he purposed to have any knowledge among them is through the Lord Jesus Christ to know Him more and even more. So, the only definite thing that He made, it is His business to know among them. Yun ay lahat patungkol kay Jesus Christ was to know Jesus Christ, His person, His office, and even His work. And of course, do not forget it, His very word, yung kanyang teaching. Yun po yung napakahalaga. Physically, hindi natin siya nakita. Yung kanyang ministry, mga kapatid, alam natin dahil nasa langit. Pero sa nanggaling yun? Sa salita ng Panginoon. At yung kanyang person, yung kanyang being, higit nating makikilala pag tinignan natin yung sa biblical na pagpapahayag kung sino si Kristo. So, eto mga kapatid, na napakahalaga, Christ in His person and offices and suffering is the sum and substance of the gospel. Alin daw? No po, yung kanyang suffering, yung kanyang office, yung kanyang, kahit yung kanyang resurrection, kasama lahat yun sa pinakahalaga ng Ebanghelyo. Lahat po yun. So, ang Ebanghelyo, mga kapatid, dapat maipangaral yan ng tama. So, yan po ang makikita natin. So, sa application natin, ang pinaka-nais ng mga tunay na mga mananampalataya na inabot ng Panginoon, naroon po yung kanilang pagpapatuloy sa pananampalataya upang makilala nila ang kanilang Panginoon ng tuloy-tuloy. Yan po yung mahalaga doon. So, also mga kapatid, sa buhay Kristiyano, upang si Kristo na siyang sentro ng ating buhay ay lalong tumibay, lumago, tumatag ang ating pananampalataya na nakafix lamang sa Kanya at hindi tayo madidistract ng mga bagay na panandalian lang. Kung hindi, mawala ang ating attention kay Christ, paano pa tayo lalago bilang Kristiyano? Paano pa tayo tatatag bilang Kristiyano? Paano pa tayo makakasunod sa kanyang kalooban? Kaya isa sa pinaka-crucial dito, sino ba yung nais mo pang makilala? Ano pa ang gusto mong dapat na mangyari sa iyo? Very crucial yan. Diba si Jesus Christ din na nagtanong sa kanya mga alagad, sino sa palagay nyo ang pagkakilala nyo sa anak ng tao? Diba? Tinanong sila ni Christ kasi napakahalaga nun. Nung sinabi ni Peter, you are the Messiah, the Son of God. Sabi ng Panginoon sa kanya, ito ay pinagkaloob sa inyo ng Ama sapagkat hindi ito magagawa ng sino mang tao na makakilala sa kanya maliban loobin ng Ama. Diba? So, isa sa pinakamahalaga, pag nakilala mo ang Panginoon, ang puso't isip mo ay nakalinya pa rin doon. Patuloy na gusto mo pa siyang makilala. And then, thirdly, mga kapatid, he resolved not only to make the Messiah the grand object of his knowledge, but of course, doon is, and him crucified. No? At sa kanya ay maipako. Anong ibig sabihin dito ni Apostol Pablo? Historically, ito po ay yung crucifixion ni Jesus Christ na walang sino mang tao, kahit pa unbelievers, ay totoong nangyari. Kaya nga yung mga sinasabi nila, hindi nila kilala si Kristo, pero bumibili sila ng cross na may tao. Diba? So, yun po ay minsan inconsistency ng mga tao. Ay hindi nila kilala ang Panginoon, pero hindi nila gusto si Kristo, pero bumibili sila ng cross, kung ano man. Okay, so, in Him crucified. Now, to be crucified in Christ means
it is an honorable state and even death. An honorable death. Yun po ay makikita natin mamaya sa talata ng 123. And do not be ashamed anywhere of the humbling doctrine that Christ was crucified. Sapagkat yun ay way to glory. Yun na mismo yun. Upang tayo, mga kapatid, ay makaranas ng patuloy na pagliligtas ng Panginoon, yun ay sa pamamagitan lamang ng cross ni Christ. Yung kanyang kamatayan doon. Although, mga kapatid, doon sa 1 Corinthians 1:23, ganito sinabi, but we preach Christ crucified. No? To the Jews, a stumbling block, and to the Greeks, foolishness. Walang sukat kalag yan. Kasi para sa mga Hudyo na mismo sa kanila bumaba ang mismo yung Messiah, tinanggi nila, nireject nila. You see that? So sa kanila yung crucifixion ay napakamababang uri. Pero mga kapatid, yung rich man po, makikita natin ito ay yun nga po, yung mga Greek at saka tawag dito, para sa kanila yung stumbling block sa Jews, pero yung mga Greeks ay foolishness. So, sa mundo, mga kapatid, ay ridiculous ang kamatayan ni Jesus Christ. Maging sa mga philosophers, o sahan man, mga kapatid, maging sa mga rich, and even doon sa mga kapatid, barbaric, anumang estado ng mga tao sa mundo, dahil hindi nila kilala si Kristo, yun po ay foolishness. While mga kapatid, sa mga Kristiyano, yun po ay way to glory, dahil doon tayo dinil yung ating sinfulness. Doon yung justice na satisfied, doon yung reconciliation. Doon po, mga kapatid, iginawad yung buhay na walang hanggan doon sa cross. Doon tayo justified. So, making known the cross of Christ, crucified, the Messiah. At ito po ay kung saan mini-maintain ito yung doctrine na ang Messiah mismo was to be crucified so that our sins or the sins of the world ay siya po'y maging pambayad at tayo ay matubos. Yan po yun yung makikita natin doon na napakahalaga. Anong lesson agad ang makikita natin dito? First, mga kapatid, sa buhay Kristiyano, ang pinakamahalaga is patuloy natin talagang makilala si Kristo. At makasunod sa Kanya hanggang sa ating kamatayan. So, yan po yung isa sa pinakadapat na maging grand object ng ating buhay pananampalataya. Yung patuloy na makilala si Christ. Alam niyo po, yung tunay na nakakilala kay Kristo, yun lamang ang merong ganitong klaseng pananaw at malalim na desire. This should be your grand object of your faith to know Christ even more. Yan po yung dapat na meron sa atin. Na kung ikaw ay isang tunay na inabot ng Panginoon at iniligtas na. And of course, nandun din po yung heart natin and mind natin to be crucified with Him. From day-to-day life and even, mga kapatid, hanggang doon sa final exit natin sa mundong ito. Kahit tayo ay maging katulad sa paglabas ni Kristo, dapat kinukonsider nating honor yun. Dignifying. At ito, mga kapatid, ay praiseworthy in His eyes. So, we must be willing to yield doon sa daan ni Christ. Kahit po doon sa dulo ng kamatayan na yon para kay Kristo, dapat nandoon po yung willingness natin. So, the crucified Savior shall fill the whole horizon
of our mind and heart. Po, mismo yun ang nakapokus, yung crucified Savior. So, ito po makikita natin na yung napakahalagang doctrine ng Christology nasa atin na si Jesus Christ ay namatay at para sa ating mga kasalanan at tayo ay ready rin na mamatay para kay Christ. To know Christ. Po. Of course, even His resurrection, then magkasama yon. And so to remember that this is also po, a way or means of fellowship with Christ. Yung pong makilala siya at maging kagaya sa kanyang kamatayan. Yun po mga kapatid ay napakahalagang means na fellowship din kay Christ. So to die, for Christ is to be honored to Him. And of course, mga kapatid, someday, makikita natin, yun po yung way to the glorious day kung saan si Christ ay babalik. So, hindi po tayo, mga kapatid, dapat ay maging ipurso natin, ay maging pangmundo lang, wag mga pantemporaring mga pakinabang. O tama naman na pag-igihin ng pag-aaral, tama na pag-igihin ng pagtatrabaho, pero ang lahat ng mga iyon, ang pinaka-focus dahil kay Kristo, for His glory. Kaya nga kahit ano man ang ginagawa natin, whether eat and drink, do it for the glory of the Lord. So how much more then kung yung mga pagtatrabaho natin, yung mga paglilingkod natin, yung mga ano pang mga gagawin natin, mga kapatid, ay magpatuloy tayo sa mga ginagawa natin na nakapokus lamang kay Hesukristo. Yan po yung dapat na meron sa atin. So bilang mga mananampalataya, ang dahilan ng ating buhay sa mundong ito, dapat isa sa pinaka-main object ng ating buhay Kristiyano is to know Christ and share with Him in His crucifixion. Yan po yung dapat. And then, secondly, na dapat mga kapatid, meron tayo na bilang application natin na ito pong to be crucified with Christ, yan po yung sinasabing this should be the main object of our Christian faith towards glorious expectations natin. Kasi po, to be crucified with Christ, ibig sabihin, nandoon po yung willingness na mag-submit even up to death. Nandun po yung talagang okay lang sa atin ang mamatay, so much willing to suffer for Christ. Nandoon po talaga yung humility, even self-denial. Nandoon po mga kapatid yung ating full obedience. Nandoon na atin yung reliance sa Panginoon at yung ating main object ng hope ay si Christ. Kapag ka po ang isa sa puso't isip natin ay to know Him and be crucified. So dapat ganun po ang ating buhay Kristiyano. Willing tayong mag-suffer for Christ's sake. Kasi yun po yung isa sa pinakamahalagang goal ng buhay natin. At yan yung glorious daan ng glorious expectation sa buhay natin. Na makasama si Christ sa pangwalang hanggan. At hanggang sa ating final exit, magbigay tayo ng luwalhati sa Kanya. So, yan po yung essence ng ating genuine faith. That is the essence of a genuine faith sa harapan ng Panginoon. Na mismo, tayong mga mananampalataya ay yung pananampalataya natin ay di-display natin in the world and in the eyes of God na yung nais natin hindi lamang po yung favor, yung mga good things, hindi lamang po yung mga blessings, even material. Most of all, ang pinakanais natin mga kapatid, kahit pa suffering, we will gladly receive it. Knowing that through this suffering ay meron pong precious and sweet fellowship with the Lord. So, to know Jesus Christ and Him crucified, yan po yung napakaganda na
maging focal point din ng ating buhay Kristiyano. And thirdly, mga kapatid, by way of our learning din, itong sinasabi nating to know Christ and Him be crucified, that this should be the ultimate message of the gospel of the church. The ultimate message. One of the ultimate message. Alam niyo po, napakadaling magbigay ng hope and encouragement. Sabihin lang natin na may plano ang Diyos sa iyong buhay. Yan ang karaniwang sinasabi ng mga prosperity gospel. Pero mga kapatid, hindi nila sasabihin, no Christ and Him crucified. Walang nagpipreach ng ganyan sa mga prosperity gospel. Kasi negative yun. Ma-crucified, kamalasan yun, sasabihin nila. Pero hindi na nakita yung malalim, na biblical, na significant nun. So, dapat mga kapatid sa mananampalataya, meron silang malalim na pagnanais din na makilala si Christ at makagaya sa kanyang crucifixion. Yan po dapat message ng iglesia. Yan din dapat ang meron sa buhay mga mananampalataya. Sa ayaw natin at sa gusto, mamamatay tayo sa mundong ito. Pwedeng hindi virus. Pwedeng ibang sakit. Di naman talaga ang papatunguhan natin. Pero sana mga kapatid, maging sa ating final exit, ang pipakaisipin nyo, magbigay tayo ng kaluguran sa Diyos. Huwag naman yung uisipin mo lang, napaka-selfish. Sana Lord, yung pagtulog ko, hindi na ako magising. Ganun lang sana kamatayan ko. Maraming humihiling yan. Pero yun ay selfishness. Hindi ba dapat kung tayo isang tunay na Kristiyano na magandang isipin na, Lord, maging sa aking final exit dito ay maging glorious in your eyes. Mabigyan kita ng kaluwalhatian. Di ba maganda yun? Diba? Gaya ni Esteban, namatay siya habang binabato. Pero anong sabi niya? Lord, wag niyo na po sila papanagutin sa kanilang mga kasalanan. You see that? Glory? The glorious death. You see that? The glory of the Lord Jesus Christ being revealed in His life, even up to death. Yun po yun dapat na magandang naisin din natin. Oo, mahirap yun. Pero pag yun ay linya ng pagtawag sa atin ng Panginoon, nandun po yung pagpapalakas niya sa atin. Sigurado yun. Also, mga kapatid, na kung ito po yung pinaka-message, na mahalagang message ng Iglesia, itinataboy nito ang anumang uri ng mga selfishness, stubbornness, pride. Itinataboy nito. Itong ganitong uri ng message, mga kapatid, ina-exalt nito the gospel of the Lord Jesus Christ, that He was died. And since He died, we must also, who live, died for Him. Ang pinakadahilan ng ating buhay sa mundong ito ay patuloy nating makilala si Kristo at tayo rin ay lalabas sa mundong ito kagaya ng nangyari kay Yeso Kristo. So, dapat ito mga kapatid ang isa sa maidiin sa ating kaisipan. Huwag tayo panay hingi ng blessing. Huwag tayo panay hingi ng mga pagpapala. Kung hindi iyon ang nais ibigay sa atin ng Panginoon, nainam din ng prayer, Lord, kung ano po ang inyong kalooban. Ang mga Kristiyano, palagi na lang hinihingi, pagpalain. Wala, may masama ba doon? Wala. Pero one-sided kasi iyon. Magandang patuloy nating hilingin, Panginoon, mahayag ang inyong kalooban. Makilala namin kayo, tuloy-tuloy, hanggang doon sa lubusan. At maging kagaya namin ang inyong kamatayan kung paano kayo namatay na naroon yung paghahandog ng inyong sarili sa amin. Gayon din naman, nais po naming ihandog ang aming sarili sa inyo. Ang dahilan kaya tayo narito sa mundong ito, hindi para sa anumang bagay at pansariling kasiyahan.
Narito tayo sa mundong ito upang ang ating buhay sa pamamagitan ng pagkilala kay Kristo ng may pananampalataya, maihandog natin ito hanggang doon sa huling hininga natin. Napakahalaga na maintindihan natin na ang buhay Kristiyano ay hindi lamang po puro pagpapala. Meron din pong matitinding pagsubok hanggang hahantong sa kamatayan. Pero yung kamatayan na yon, kaluwalhatian sa mata ng Diyos. At ito, yung kamatayan ng mga banal, paglipat lamang sa kabilang kurtina, na doon sa kabilang room, nando na ang eternal glory ng ating Panginoon. So, dito, kung ito po ang main message ni Apostle Pablo rito, i-preach yung gospel. And so, sino tayo para baguhin yung mensahe na yon? Sino tayo para hindi ipangaral yung mensahe ng cross na si Christ, to know Him and crucified, unto Him all the glory. Manalangin na tayo. Ama, maraming salamat. Napakabuti niyo, Panginoon. Patuloy niyo kaming tinuturuan sa inyong mga aral upang hindi kami magpatuloy sa sarili lang naming pag-aakala. Tulungan niyo kami na patuloy kami maging aware sa aming mga iniisip, gawi, pananalita, upang hindi kami, Panginoon, lalayo sa inyong kalooban. Panginoon, ingatan at alalayan po ninyo ang aming mga paglakad sa buhay Kristiyano hanggang lahat kami ay makarating sa inyong presensya pangwalang hanggan. Samahan kami palagi ng inyong katotohanan. Inyo kaming linisin sa aming karumihan, akayin kami sa daan ng kabanalan. Salamat po. Tulungan niyo po na maging pinaka-ultimate object ng aming buhay pananampalataya ay ito po ay makilala si Kristo at makahati sa kanyang pagkapako sa krus na mayroon pong paglabas sa mundong ito, naroon ang karangalan. Purihin, dakilain ang iyong pangalan, O Diyos. Lahat ng ito'y panalangin namin kay Kristo Jesus. Amen.